Ganda talaga ng ano ng video difference. 4K ito eh. Kaya ang laking file nito kapag in-upload yung 18 minutes na limitation niya per video. 10 gig. Kaya pag nakalimutan kong magpatay ng data or i-stop. Alam ba, nag-upload ako sa Wi-Fi. Kasi unli naman Wi-Fi sa bahay. Or sa gym, unli naman. Nakalimutan kong magpatay. Hindi, pag nakalimutan kong tapusin or cancelin yung ina-upload ko pag hindi natapos, tapos tumuloy-tuloy nag-wifi ako, ubos ang data ko. Laki pa naman ang data ko. Ang data ko yung isa GOMO, yung isang phone, ano nga ba? Smart. Puros mga yon, no expiration. Kaya 40 gig, ganyan, 30 gig, ganyan. Sipin mo yung isang video, 10 gig. Palagay mo na 8 gig, yun, laki ng kalta, sayang. 400 pa noon isang kargahan. Pero ito, ang ganda, ang linaw. Talagang kuha niya yung sky, oh. Yung lumang phone kasi, yung A13 na Samsung, gray lang yung sky. Ito, kuha yung sky, ang ganda tignan. Kulay blue talaga yung sky, tapos yung shape ng clouds, kitang-kita puti, ganyan. Di ba? Ang ganda. So, ito pala, na ano ko na, I'm looking into into upgrading sa AJS or Gearlek na tawag na intercom. So, kasi kapag angkas ko si teacher, hindi kami makapag-usap ng naririnig ninyo. Hindi niya maririnig yung kwentuhan namin o usapan namin o minsan away namin. Normal naman talaga sa mag-asawa mag-jowa yung nag-aaway. Ako kasi for the longest time kami mag-asawa, tawag nito, give lang ako ng give sa kanya para walang away. Alam niyo yan. Pero lately, pansin ko parang sinunod ko na lahat ng mga gusto niyang gawin, from my career, from our marriage, ganyan. And sabi ko, it's time naman na gumawa ako ng hakbang, especially na iniwan ko na yung call center na kumita ako sa sarili ko. And kaya ako ngayon nasa ganitong larangan, nasa construction. marami naman akong tinry talaga. Sobrang dami kong tinry. Insurance, marami akong tinry. Anything na pwedeng magpayaman ba. Hindi naman ako yumaman dito, pero nonetheless nakabayad ako ng bills. Kaya lahat ng bills, no. Naghihirapan ko yung lahat. Ngayon lang ako nagka-e-bike eh. For the longest time, nakabisikleta lang talaga ako mga deliveries ko. Nakita ko lang to as necessity both sa deliveries, paniningil, and pag may lakad kami. And unfortunately nga, MMDA, binan lahat. So, L3 naman to. So, wala eh. What can we do? Dapat pala may 2.5 ako lagi sa bulsa, no? Either 2, hindi, ang 2.5 pala, pala yun, hindi mo kailangang ibulsa yun. Titikitan ka pala nun. Babayaran mo yun. O siguro, magkano ba ibibigay sa pulis pang areglo? Wala idea. Kaya nga ayaw ko kaya nga ayaw ko magmotor eh, kasi ayaw ko yung mga ganyan. Totoo lang. Areglo, o violation, yan. Ayaw ko ganyan. The last time na nag-drive ako ng truck before, aluminum van, ano ba yan? Elf ba yun? Aluminum van. Yung tinanggihan lahat ng driver kasi marami kaming driver eh. So, sabi ko, ba't yung tinanggihan? Kalookan lang naman Valenzuela. So, deliver ako. Sabi ko, basta may budget pang abot sa police kasi yung top ilaw, top light, kung dito yung isa, bawal yun. Lahat talaga, kitang-kita ng police. Kung dito yung isang ilaw mo,
O, violation yan. Plak. Nagawa na ako ng ticket. Sabi ko, boss, ito pang merienda. Pak, o. Budget ako noon. Siguro nakaubos ako ng 500. Pag yung police na naka-uniforme, 100, 200. Pag yung mga MMDA, barangay, ang dami. Halos bawat sa Binaybay yung Valenzuela, lahat areglo. Okay na. Hanggang pabalik ba meron? Pabalik, medyo mas konti na lang pabalik. So, nakaubos nga ako ng 500, 400 to 500. Nung nung pakaliwa na ako sa EDSA, putek yung pinakahuling pulis. Boy Scout. Ayaw ng areglo. Naku ng putya naman, sabi ko. Alam ko lang na meron dito isang Boy Scout. Di sana, ultimano, na ako. Nagpatiket na lang ako. Lisensya ko, kumpiskado. Ano ba siya? Blue Boys siya Blue Boys. Kumpiskado. Sa buisit ko, yun na yung huling drive ko sa utol ko. Truck na kasi yan parang hardware niya yan. Yung huling drive ko sa ayoko na mag-drive. Buisit na huli-huli. Kaya pala tinatanggihan ng ibang driver. Kasi ganyan pala kalakaran. Lisensya ko na yun. Ano na yun? Ano ba nangyari doon? Inabot ng taon. 5 taon yata. Na nandoon sa LTO. Nangailangan ako na mag-drive ulit. Motor yata ako. Hindi ko maalala. Yata. Basta nangailangan ako mag-drive ulit. Pandemic. So, paano yung lisensya ko? Nandoon. May nag-advise sa akin, affidavit of loss mo na lang yan. Sabi nga ganun. Affidavit of loss mo, tawag na ito. Ano nga ba? Affidavit of loss, wag lang masilip na huli ka. Hindi ko maalala ano ginawa ko. Basta may mga ganong advice. Finally, I think in affidavit of loss ko, finally nakakuha ko lisensya. Kaya yun na yung lisensya ko ngayon. 5 years expiration. Kaya nga, for the longest time, ayoko magmotor kasi ayoko yun ng mga checkpoint, ganyan. Yung chewing ko kasi na hagad na police, mga stepfather namin, alam nila yung mga kalakaran na ganyan. Siguro, ginagawa din nila. Hindi lang niya kinukwento, no? Kung gugustuhin ng police, pwede kang tamnan, pwede kang tanong kulong ka, wala kang magagawa. Kung gugustuhin lang naman. Kaya be polite pag nahuli ka. Kaya lang, problema, pag nakursunadahan ka na sa tingin nila na pwedeng perahan to, tapos natapat ka sa eskalawag, yun, sa pool ka, boy. Kaya sabi ko, pucha, ayoko na nga magmotor. Ganito nila ang kakaharapin mo. Kasi motor yan ang mainit sa checkpoint di ba? Checkpoint, operation, ganyan. Ako nga, yung bayaw ko na may posisyon na sa military, hindi siya sa police, hindi siya masaya. Kasi pag siya rin na pag-initan, pwede siyang perahan. Nagkaroon din siya ng enkwentro, hindi naman enkwentro, nagkaroon din siya ng experience sa police, hindi siya masaya. Sundalo na yun may ranggo na yun Tayo pa kayang ordinary citizen. Kaya ako naka-e-bike. Pero responsable yan. Nakikita nyo yung mga vlog ko, di ba? Kahit yung kamote ko na hindi naman sobra, di ba? Nagiging kamote lang ako pag yung mga rush talaga. Ayan. Pero hindi naman sobra yung pagiging kamote ko. Safety talaga. Kalimutan ko pala tuloy. Reflector. Pero naka-white ako ngayon. So, visible pa rin. Pupunta ako ng SM pero paparada ako sa kabila kasi libre parking sa kabila. SM kasi 40 pesos. So yung lakad ko mula kabila tatawid ng SM, I think that's enough na ma-diffuse yung pawis ko. Doon ako sinisipon
Pag yung ganitong trikang araw, papasok ang aircon. Ang lamig pa naman ng aircon sa bangko. Naningil pala ako, tapos pag-encash ako sa bangko, kung bukas man Sabado ngayon. Doon ako sinisipon. Pero usually, tinatamaan ako pag yung 3 times kong ginawa yan. Minsan kasi ganun eh. Single, encash, single, encash, single, encash. 3 times in a day. Trikang araw, pawis, tuyo. Bali sana kung yung bangko, magpasok mo, encash ka agad, hindi, pipila ka pa, lamig sa bangko, di ba? Yeah, yun. Dito sa kabila pa, libre parada dito sa kabila eh. Last time we check, ewan ko ngayon. Yeah, concentrate muna tayo. U-turn slot ba to? Tingnan nyo. Parang U-turn slot to eh. Ah, hindi pala. U-turn nga ba? Nope. Diretso pa. Bibili pala akong itlog. Tukso na mag-U-turn, no? Pero mayroong mga Karen na hindi naman sabihin Karen, pero siya, technically Karen yun. Mayroong mga manggigit-git sa'yo, bubusinahan ka, gano'n, pag nag-U-turn. Hindi ko pa naman na-try mag-U-turn sa ganyan lately, Pero, minsan kasi may nag-U-turn dyan sunod-sunod, na sa kabilang side na kami. Siya may bumusina. Galit na galit. Kulang na lang sagasaan yung mga nakamotor. Ang dami kasi nakapila. U-turnan. Ayun na, may nag-U-turn, no, libre. Di ba? Joyride. Grabe naman tong nito, nag-U-turn na sa illegal. Ano pa, Sabagay kasi nga doon siya sa diretso. Para-paraan lang yan. Pakasal lang yan ng loob. Pero pag nahuli, that's it, pansit ka. Siyempre, mga joyriders, mga yan, di ba? Hindi naman joyride helmet niya. Joyride lang yung long sleeve. Mamaya, sabotage lang yan eh. So, U-turn tayo dito. So, paparada ako sa... Tingnan natin kung libre parada pa rin Kasi napaka-konti ng pumaparada dun sa Robinson, tapat ng SM. Meron palang Robinson dun sa tapat ng SM. Pero more on train station mall siya Parang ganun. Tingnan natin kung marami na nakaparada ngayon. Kasi pumasok kami the last time, wala namang binigay na ticket. Lumabas kami, wala namang hiningi na ticket. And yung bantay na guard, wala naman yung, alam niyo yung inaangat, wala. Parang may guard lang doon sa entrance, ganyan. Tapos isa pa, yung guard sa entrance, eto pala yun, yung guard sa entrance, ang trabaho niya, ay concentrate tayo tayo sa unahan, kakanan. Medyo kakanan na tayo.
Well, kung di man libre, might as well pay. Lakad na ako pa SM. Pero, try natin kung libre. Mukhang ano to. Ito pala feeling pag hindi ka naka-reflector. Medyo magaan. Nabigat din yung reflector ko ng konti para sa best. Best siya eh. Yung gamit ng MMDA. Pero yon may nakasulat na patch ng MMDA sa likod. Tanggalin mo lang yung patch na yon. Ganun ang reflector ko. Nakikita niyo naman siguro minsan pag nagbubukas ako ang gate. Yan, pasok tayo dito. Malaman natin kung free parking pa rin or not. Alam ko entrance dito eh. Ayoko mag-park sa mga lugar na alanganin, yung libre sa daan. Delicate yun. Kasi walang pananagutan yung tulad nun sa Mang Inasal. Hindi ka naman kakain nun, iiwanan mo doon, delicate yun. Ano mang vandalism mangyari sa motor mo, sino pananagutin mo, di ba? Dito tayo, at least to establishment to. Sundan natin to. I know somewhere dito yung parking. I think ito. Isa pa. Yun, yung pababa na to. Yan. Yan yung parking. Yan, gigilid tayo kasi baka may aakyat. Kasi kung ano yung pababa, yun din yung paakyat. O, diba? Puro motor. Tayo. Tabi tayo sa lady scooter. Lady ba to? Yan. Diba? Nilista lang ng guard. See you later.